Si Representative Jervil Ruistro, sinabing tututok daw sa facts at konstitusyon ang House Justice Panel na pagbusisi po dyan sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni House Committee on Justice Chairperson Representative Jervil Ruistro na kanilang tututukan ang mga facts at naaayon sa konstitusyon ang pagbusisi ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Ruistro tungkulin ng komite na masusing suriin ang mga alegasyon sa impeachment complaint na may malinaw at nagpapakita ng aktual na kilos o direktang partisipasyon ng isang opisyal na sinasabing paglabag at hindi lamang nakabatay sa mga pahayag, opinyon o retorika. Sinabi ni Ruistro, kinikilala ng komite na may mga alegasyong seryosong abuso sa kapangyarihan. Subalit nilinaw niyang ang layunin ng pagdinig ay hindi upang agad ibasura o labanan ang reklamo, kundi upang tiyakin kung ito ay may sapat at matibay na batayang konstitusyonal. Giit pa nito, sinusuri ng komite ang legal na sapat ng reklamo ayon sa konstitusyon. Binigyang diin pa niya ni Ruistro na ang impeachment ay isang mahalagang mekanismo upang ipagtanggol ang ating konstitusyon at hindi dapat gamitin sa paraang magpapahina rito sa pamamagitan ng mga reklamong kulang sa malinaw na factual basis. Pakinggan natin si Representative Jervil Ruistro. Impeachment does not operate on a theory of strict liability for governance. The official is not constitutionally impeachable simply because wrongdoing is alleged somewhere in the bureaucracy or because a policy decision is later criticized or questioned. To hold otherwise would collapse the careful constitutional design and render every official perpetually vulnerable to impeachment based on suspicion alone. At the same time, the committee recognizes that impeachment exists precisely to address serious abuses of power, where a complaint alleges with clarity, specificity, and factual grounding that the official committed a grave breach of public trust. This committee has both the authority and the duty to act. Samantala, nanindigan naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na siyang sponsor sa impeachment complaint ng Masa et al. Sa kanyang sponsorship speech na sapat sa nilalaman o sufficient in substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Alinsunod ito sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Ayon kay Tino, malinaw sa patakaran na sa yugtong ito ay kailangan lamang ng paglalatag o recital ng mga katotohanang nagtatatag ng jurisdiksyon ng House Committee on Justice at ng mga facts na bumubuo sa paratang na betrayal of public trust. Sinabi pa ni Tino na establish na ng komite na sufficient inform ang kanilang inindorsong complaint. Sinabi pa ni Tino, tinukoy ni Tino ang tatlong pangunahing batayan ng paratang. Una, ang umano'y pag-adapt at pagpapatupad ng tinatawag na BBM parametric formula na anyay nagresulta sa sistematikong korupsyon sa alokasyon ng pondo. Ikalawa, ang umano'y pag-abuso ng Pangulo sa discretionary power sa paggamit ng unprogrammed appropriations, kabilang ang illegal na paggamit ng pondo ng PhilHealth. At ang ikatlo, ang alegasyon na personal na pakinabang at ang pagtanggap ng bilyong pisong kickback ng Pangulo. Dagdag pa ni Tino, ang mga ito ay bumabagsak sa definisyon ng betrayal of public trust batay sa mga desisyon ng Korte Suprema kahit hindi pa man ito umabot sa kriminal na pananagutan. Pakinggan natin ang naging sponsorship speech ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Betrayal of public trust ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., impeachable official. Ano po ang betrayal of public trust? Ayon po sa konstitusyon, ito ay pagtataksil sa tiwala ng publiko o ipinagkaloob ng publiko. Ayon sa konstitusyon, public office is a public trust
Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. No? Inilinaw pa po ng Korte Suprema sa Gonzales versus Office of the President of the Philippines. Sabi niya rito, betrayal of public trust refers to acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. So nakita po natin ang betrayal of public trust. Ang pahayag ni At Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa ngayon, pinagdebatihan naman ng mga panel members ang umano'y formula. Ito ang tinatawag na Baseline Balance Managed Parametric Formula na sa paggawa ng pambansang budget. Live mula dito sa Kamara. Yes, Bombo Genesis. Counting summary lamang, doon sa nagpapatuloy pa rin pagdedebate based doon sa ating napansin kanina habang ine-air ng Bombo Radio Philippines itong live feed mula dyan sa may Kamara de Representantes. Parang medyo mas marami na yung mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang pagtutol doon sa substance ng impeachment complaint against kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang dinedepensahan naman ng Makabayan Black, Bomboan. Oo, tama ka, Bombo Genesis. Kaya nga iba't iba yung mga panig na narinig natin ngayon dahil nga dito sa pinag-uusapan. Ito pala yung unang complaint, Bombo Genesis, na tinatalakay sa ngayon. So, hindi pa napag-desisyonan kasi naninindigan ang Makabayan Black na ito ay sufficient in substance ang kanilang inihaing reklamo. Bagamat iba-iba ang interpretasyon ng ilang mga mambabatas, pero karamihan ay hindi kumbinsido na impeachable offense ito, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.